Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon, itong post ng GMA News. Tungkol ito sa survey ng Pulse Asia. Tinanong nila yung mga respondents kung agree ba sila o disagree sa pag-aresto kay PRRD at dinala sa Netherlands. Okay. More than half of Filipino registered voters disagree with the arrest of former President Rodrigo Duterte to face charges before the International Criminal Court in connection with the killings under his administration's war on drugs, according to Pulse Asia latest survey. So ito, Pulse Asia, 58% disagree with Duterte's arrest to face ICC. Basahin natin ang article nito. So, marami nag-disagree, no? So, ito na po yung news article. 58%. Marami yan. Halos 6 out of 10 Filipinos hindi maligaya sa ginawa nila kay PRRD. Kaya, natalo sila sa eleksyon. Okay. According to Pulse Asia latest survey conducted from May 6 to 9 among 1,200 respondents nationwide, 99% have heard, read, or watched anything about the former president's arrest before the survey. So, well-informed sila. 58%. Okay, sulat ko 58% said they disagreed with the arrest, while 26%, okay, 26% agreed. 16% could not say whether they agreed or disagreed. 16. Yan po. The survey had an overall error margin of 2 positive percentage points. So, ano ang ibig sabihin nito? Ay talagang ang taong bayan malungkot sa ginawa nila. Kaya kung i-connect natin sa trust ratings na ginawa rin, tinanong din ng Pulse Asia, the same survey, lumalabas na ang pinaka-trusted sa Pilipinas, comparing with the PBBM, mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan si former President Duterte. Ito, ang resulta ng survey nila is, saan na to? Yan. 63% sa mga respondents may tiwala kay Tatay Digong, samantalang 33% lang ang may tiwala kay PBBM. Halos kalahati. Kalahati Yung hindi naman nagtitiwala kay PBBM, 42% ang walang tiwala. Samantalang kay Tatay Digong, 17% lang. Kaya dito, makuha natin yung net trust rating. Si PBBM, negative 10. Samantala si PRRD, positive 46%. So, May 6 to 9. So, i-translate mo ngayon sa boto. Itong sentimentong ito, makikita ba natin sa resulta sa eleksyon? Yes! Kitang-kita mo. Doon na lang sa absentee voting ng PNP, AFP. Mas mataas pa. Kasi halos lahat ng kandidato ni Tatay Digong pasok sa Magic 12. Samantala sa alyansa, walang nanalo ni isa. So, si PBBM
personal na ngampanya sa kanyang mga kandidato. Si Tatay Digong nakakulong. Sino ang pinaniwalaan ng mga men and women in uniform? Mas naniniwala sila kay Tatay Digong. Laking sampal yan sa muka. Biruin mo yan, commander-in-chief ka. Hindi nakikinig sa iyo yung mga mga sundalo at polis mo. Iboto nyo itong alyansa dahil ito magbibigay ng maliwanag na kinabukasan. Huwag na nating babalikan yung madilim na kahapon, yung horrifying times. Yan ang kampanya ng Pangulo. Naniwala ba ang taong bayan? Hindi. Mas naniwala sila sa ano. So, these are realities na, again, i-translate natin sa ano, i-translate natin ito sa ano ito? I-translate natin sa 2028. Nako. Anong ibig sabihin nito? Si VP Sara, mas mataas pa rin ang kanyang trust rating kumpara kay PBBM. Si VP Sara, meron siyang 50% na trust rating kumpara mo kay PBBM, 32 lang. Kaya kung 2028 na ngayon na mag-eleksyon, ay wala. Saan pupulutin sa kangkungan ang kandidato ng administrasyon? Kaya siguro, baka ang administrasyon, nalaman na nila in advance ito. Kaya ito, gumawa sila ng gimmick, yung mass resignation. Kasi, grabe mas mataas pa ang tiwala ng taong bayan sa nakakulong na dating presidente. Mass resignation. Kala ko totohanan na. Yung pala, parang, ano lang, correct me if I'm wrong, parang iisa pa lang ang klaro nga sinibak. DNR pa lang. Correct me if I'm wrong, parang hindi pa sigurado kung tatanggapin ang resignation ni Soljen Guevara. Sana naman, huwag nilang tanggalin dahil matino yung tao na yan. Okay. So, salamat Pulse Asia sa inyong survey. Naniniwala ako sa Pulse Asia. May iba hindi naniniwala. Kaya lang, kanya-kanya tayong paniniwala. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Una namong tanom nga saging lakatan nga namunga nga wala sukad ginabunuhan. So tungod kay hinlo namunga gyud tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa. O karon atong bisitahon ang among tanom nga lakatan nga ginaabunuhan og karon mga dagko na gyud. Og karon mo na ni ang among saging nga ikaduha nga among tanom saging lakatan nga ginaabunuhan og karon mga dagko na gyud hapit na pod mangunod tungod kay sige og kaabuno ani gawas nga padayon mi ani sa paghinlo, pag spray og pag-abuno. So dali ra gyud ni iya mangunod og mga dagko na gyud. Ug karon nagahinno na pod mi sa among saging lakatan aron nga dali ra gyud siya mamunga og hinlo. Ug karon human sa among paghinlo nagaabuno na pud mi sa among saging lakatan para gyud nga mas dali gyud mangunod. Ug karon human sa among paghinlo og sa pag-abono mag-spray na pud mi sa among saging lakatan. Ay amo gyud ning atimanon og maayo para nga sa among pag-harvest
Dali ra gid ni ani makaharvest kung mangunod og dali among saging lakatan. Muna ni ang among ga-spray ang puradan para pampatay sa insekto. Para gid nga mas maayo pa ang tubo sa among saging. Yes, kaning akong mga tinanom nga saging lakatan 240 ni. Salamat yun kayo sa Ginoo ug sa nga tan-aw sa YouTube nga padayon sila nga tabang sa amuha. Salamat.